Last year nga or 4 months or 5 months ago, nagkaroon tayo ng vlog tungkol dito nga sa iTech Matte Vinyl na ginamitan natin ng pigment ink at dye ink. Tapos dinikit natin siya dun sa aking tumbler na sabi ko sa inyo, i-update ko kayo kung gaano kabilis mag-fade or mawala yung dikit nung ating iTech Vinyl sticker at kahit papano nalalaman nyo kung okay lang ba na dye ink yung gamitin sa mga vinyl stickers natin. Pasensya na kayo kung medyo natagalan yung ating update. Pero kahit papano, good thing naman na medyo matagal yung update natin. Kasi syempre, kahit papano naman, talagang matagal-tagal na hugasan yung ating tumbler. Na kahit papano, 3 times a week natin nauhugasan naman talaga. And yung mga ibang tumbler naman dyan, hindi naman nila hinuhugasan, no? Shoutout sa mga katrabaho ko dati na hindi hinuhugasan yung mga tumbler nila. And anyway, eto muna, gusto ko munang i-share sa inyo yung medyo masamang balita na marami nang nakakatuklas netong Yasen na premium vinyl and napansin ko talagang nagtaas na yung presyo niya and lagi nang nag-out of stock etong premium Yasen vinyl matte sticker na alternative natin para sa business natin ng printing sticker. Pares na pares kasi talaga siya ng texture when it comes sa vinyl sticker versus Yasen premium vinyl kung ikukumpara mo siya sa iTech. Talagang okay na okay and nung bago-bago pa lang to, 140 pesos lang siya nabibili, mga ganyan, and yung glossy around 165 naman. Ngayon medyo nagmamahal na siya and wala tayong magagawa, siguro ganun talaga. Wala naman kasi talagang perfect na vinyl sticker. Syempre sa una siguro nagpapakilala muna sila para malaman yung brand na yun na maganda and after ilang buwan or months nakuha na nila yung simpatya or nakilala na sila sa business industry kaya nagmahal na sila, medyo nagbabawi-bawi. Wala na tayong magagawa, siguro maghahanap ulit tayo ng panibagong alternative and hopefully sana yung makilala natin na brand mag-stay dun sa kanilang price. Although maganda naman talaga tong Yasen na premium vinyl sticker when it comes sa adhesive niya, talagang madikit siya. Ipapakita ko sa inyo yung vinyl sticker na dinikit ko sa motor ko, siguro almost 8 months na siya. Ulan, araw, init, and paghuhugas, ginagamitan ng pressure washer, talagang madikit pa rin talaga. Pero yung output naman nito, minsan medyo may pagkaputla and hindi talaga siya perfect. Wala talagang perfect na vinyl sticker. And sa iTech naman, minsan mahina talaga yung adhesive niya. Sa totoo lang naman. And update ko din kayo dito sa Quaff vinyl sticker natin. Chine-check natin kung medyo maganda-ganda yung kanyang output. So far, may point na maganda siya and meron din siyang bad side. Sana nakikita ninyo dito na maigi sa isa nating camera. Ang ayoko lang talaga dito sa Quaff vinyl sticker, yung kanyang shadowing or yung output niya dito sa shadow. Hindi ko trip yung ganito. Kung i-compare mo siya sa iTech, hindi na lang ako nag-print sa iTech na vinyl sticker kasi medyo nanghihinayang ako. Pero ayun nga, ibang-iba yung output neto sa iTech vinyl sticker. Siguro sa susunod, isa side by side natin to na comparison. Nung binlogs ko tong new na Quaff vinyl sticker, eto nga yan, new Quaff vinyl sticker, hindi ko napansin na sa shadowing meron siyang problem. Kasi sa iTech hindi ganito kapangit or ewan ko kung maarte lang ako. Pero talagang sa akin noticeable talaga yung part na ganito sa shadowing. Hindi ko masyado gusto yung output niya. Pero when it comes naman sa mga iba, kagaya na itong mga product label, okay naman. And yung mga ibang picture, sa shadowing lang siya merong problem na na-encounter ko. And yung iba, matutuklasan ko pa siguro yan once na meron pa akong mga customer na mga nagpapaprint sa akin. Siguro etong Quaff vinyl sticker, isa-set aside ko na lang muna siya. Siguro hindi ko siya i-offer sa mga medyo merong shadowing. And when it comes naman sa adhesive niya, hindi ko pa siya totally na-explore kasi nawala yung pinagdikitan ko previously nung experiment natin. Siguro gagawa ako ng panibagong experiment dito. Ididikit na lang natin siguro rin siya sa tumbler para malaman natin kung gaano kalakas yung adhesive niya, kung matibay ba or kung tatagal para hindi tayo mapahiya sa ating mga customer. And eto na nga yung vlogs natin sa ngayon. Eto yung iTech Matte Vinyl. Pasensya na sa medyo mahabang introduction pero ang pinaka-vlogs talaga natin nakikita nyo naman dyan sa screen natin sa may title. iTech Vinyl sticker, actual output, and yung
adhesive test niya and yung kapag ka hinuhugasan or ayun na nga kung nilalabahan mga ganyan, no, kung tatagal ba yung vinyl sticker na pinrint sa pigment and sa dye ink. Without further ado, eto na yung mahiwaga kong tumbler na binili. Sa mga magtatanong, si Bago ang brand netong tumbler natin na nakikita ninyo. And simulan na natin. Konting recap, yung pinrint ko sa ilalim ay using dye ink na naka-phototop ng Yasen and yung sa taas ay Yasen na phototop with pigment ink na Hansol. Original dye ink yung ginagamit ko dito. Sa totoo lang talaga mga tropa, wala siyang pinagbago when it comes sa output after 4 months or 5 months ago. Hopefully nakikita ninyo ng maigi. Pero medyo merong adhesive na medyo nawala dito sa part na gilid. Ayan, medyo nasusuportahan lang siya dito. Pero yung part dito sa ilalim medyo umangat siya after 4 months or 5 months. Napansin ko to netong mga huli-huli na lang eh. Dati nakadikit pa ng maayos to eh. Pero when it comes naman using dye ink, etong nasa ilalim, dye ink to, hindi pa nag-fade or hindi pa lumalabo, wala pang kakaibang nangyayari sa kanya. Napansin ko lang yung adhesive niya dito din, bandang gitna. Kakahugas natin, medyo umaangat ng konti. Pero hindi siya totally nakaangat pa. May mga adhesive pa na maayos. Medyo nagkaroon lang ng bubbles dito sa bandang gitna. Siguro may konting pumasok na tubig. Pero so far okay pa rin naman siya. Kahit papano kasi medyo malaki yung sticker natin. And siguro kung yung mga output ninyo usually yung mga picker sticker anime or kung mga anime yung piniprint nyo, sa tingin ko madikit pa kahit na dye ink lang. So conclusion natin, pwede kayong mag-offer na kahit dye ink lang yung mga printer ninyo at kahit na hindi kayo nag-pigment ink. Kasi etong tumbler na to, ginagamit ko to outside, dinadala ko to outside, nilalapag ko to sa tabi, naaarawan, and hinuhugasan natin siya, sinasabunan natin siya ng Joy, and minsan nauubusan tayo ng Joy mga tropa. Sabon na panglaba yung ginagamit ko na panghugas dito. Ganun talaga mga tropa. And nakikita naman ninyo, yung dye ink, wala talagang pinagbago. Medyo may konting pag-angat lang sa adhesive niya sa ilalim. And yung pigment ink, good as is. Walang pinagbago talaga, ganun na ganun. And move forward tayo dito sa walang phototop. Etong una kasi parehas tong may phototop. Goods na goods, di ba? Eto naman tayo sa Gourmet Tuyo. Yung nasa ilalim, inuulit ko, dye ink, yung nasa taas ay pigment ink. So far, walang pagbabago kahit papano, as is, walang pagbabago. Medyo meron lang akong nanonotice dito na nagbakbak. Syempre, kapag ka naguhugas tayo, gumagamit tayo ng foam, siguro medyo nadadagi yung coating niya. And ayun nga, agaya na sinabi ko, pag nauubusan kami ng Joy, talaga sabon panglaba yung pinangkakahig ko dito or ginagamit ko, pinapabula ko lang, no? And ayun, may mga mangilan-ngilan na part dito sa dye ink na medyo na damage, and siguro sa pag-handling ko rin netong tumbler ko, minsan kasi mahaba yung kuko ko, siguro minsan nakakayod ko, nawala yung mga iba, nagkaroon parang mga tawag nito, chip mark ata yung tawag doon, hindi ko lang masyado ma-recall, basta meron siyang konting damage na parang nadagi ng kuko, nawala yung mga ibang part ng kulay. Pero when it comes naman using dye ink, as is pa rin siya, given na wala tong phototop mga tropa, ayan o. Kaya pwede kayong mag-offer ng mga vinyl sticker printable kung gamit nyo ay dye ink lang. Basta maganda yung coating, basta high-tech yung gagamitin ninyo. Ayan o, tumbler to mga tropa, talagang hinuhugasan ko to at least 3 times a week. Legit mga tropa, no? And meron naman ding linggo, sa totoo lang na hindi ko siya ginagamit, minsan nasa bahay lang ako. Syempre, hindi siya nahuhugasan kasi nakatambak lang siya dyan, and huhugasan lang siya kapag magagamit na, diba? And ayun yung feedback natin using dye ink, walang pinagbago, and sa adhesive niya, madikit pa rin kahit yung kantuhan niya. Wala siyang mga support dito sa mga edge niya. And dito naman sa pigment ink, medyo may part na napasukan ng tubig dito. Ayan o, medyo nagkaroon siya ng bubbles. Medyo may part na hindi siya nakadikit. Kung ipupush mo siya ng konti forward, medyo bumabalik yung adhesive niya. And kagaya nung sa dye ink, meron din siyang konting mga marks na natapyas doon sa kanyang coating. Syempre, given na rin yung pag-handling ko netong tumbler natin, minsan nadadali ng kuko.
So far, pero yung color naman niya, walang nag-fade. Given na naaarawan siya kapag nagja-jogging tayo or nagra-running, walking, nilalapag ko siya sa isang tabi. So ayun, pwede talaga kayong mag-offer kahit na dye ink lang, kahit hindi kayong mag-convert, basta maganda yung coating ng inyong mga ginagamit na vinyl sticker. And dito naman tayo sa taas, ito ay pigment ink, meron lang matinding damage. Syempre kapag naguhugas tayo, dito tayong part sa taas nagsisimula. Kaya ito yung medyo malakas yung puwersa. Hindi naman steel wool yung ginagamit ko, no? Foam yung ginagamit ko, yung alam nyo naman yung Scotch Brite, yung dilaw na merong green. Yun yung ginagamit natin. Ayun, no? Medyo natapyas lang dito siguro pagka hugas ko, medyo nadagi siya or medyo mabigat yung puwersa ko. Pigment ink yung gamit natin dito, natapyas lang yung konti dito pero wala pa rin pagbabago. Wala siyang support sa mga gilid-gilid, talagang as is madikit siya. Pigment ink, Hansol, straight Hansol, and black version 2. Move forward naman tayo dito sa dye ink. Wala tong phototop mga tropa ha. Ito lang yung may phototop ko, yung dalawa. Ito, wala talaga to as is, and eto yung dye ink naman, wala ring phototop. Goods na goods pa rin siya. Medyo kitang-kita yung damage lang niya kasi syempre, wala siyang phototop and hindi white yung kanyang background. Kaya ginamit ko tong design na to para ma-notice talaga natin. After 4 months, eto na yung kanyang output. Ayan. And tatanggalin na natin to, papalitan natin siya ng QWAF na sticker. Etong ipinakita ko sa inyo kanina, eto yung ipapalit natin na sticker dito. Yung iba dito, lalagyan ko ng phototop, yung iba hindi ko lalagyan ng phototop para malaman natin yung kanyang coating kung maganda, and syempre yung pinaka-importante, yung adhesive. Wala akong ibang gagawin dito, hindi natin papainitan muna tong tumbler natin bago idikit kasi isa sa mga factor para mas dumikit yung inyong mga vinyl sticker, yung surface ng pagdidikitan ninyo, pwede nyo siyang i-blower tapos punasan nyo siya ng maigi. Once na mainit yung tumbler ninyo na kahit papano medyo yung saktuhang init lang, tsaka nyo ididikit yung vinyl sticker, mas magiging madikit yung vinyl sticker nyo. Hindi natin gagawin yung steps na yon, pero i-update ko kayo. Eto mamaya tatanggalin ko na to kasi kahit papano meron na tayong conclusion sa ating experiment. After 4 to 5 months, eto na yung output, and yung conclusion nga natin, okay na okay mag-offer ng mga stickers kahit na dye ink, basta maganda yung coating natin. Kaya ako nasasabi na kailangan maganda yung coating ng vinyl sticker nyo kasi yung mga tropa dun sa lumang QWAF vinyl sa experiment natin, talagang nababakbak yung output, di ba? I-browse nyo na lang dyan sa upload natin, and ilalagay ko na lang siguro sa description yung link nung experiment natin using QWAF na vinyl sticker. Eto nga yung ididikit na lang natin. Ayan o. So far, nag-stay na ako dito sa iTech vinyl sticker ulit sa ngayon kasi nagmahal nga yung presyo netong alternative natin na Yasen vinyl. And ipapakita ko din sa inyo yung output neto sa susunod, gagawa tayong vlogs, and yung adhesive niya talagang madikit siya. Meron akong idinikit sa labas, update ko na lang kayo. At hopefully matry natin tong White Tiger vinyl sticker. And naghahanap pa rin kasi tayo ng alternative dito sa iTech natin. Nagmamahal kasi tong matte vinyl sticker, pero dito kay Printbiz 179 siya eh. Kaso meron akong bad experience kasi dyan sa Printbiz eh. Dati nakabili ako na lukot yung dulo, and medyo hindi pantay yung cut, kaya kahit papano naghanap-hanap din ako ng mga alternative. Walang perfect na vinyl sticker pa ngayon so far mga tropa. Kaya kung medyo meron kayong perfect na vinyl sticker, sana i-share ninyo dito sa comment section. Pero kung yung i-offer ninyo na vinyl sticker yung mga naka-roll to roll kagaya ng mga R8J8, auto pass ako dyan. Ayokong ma-hassle mag-cut mga tropa. Ayaw ko nyan. So ayun na lang, at least nakatulong tayo or nagkaroon ng mga idea yung mga tropa natin na into printing business, na dye ink lang yung kanilang mga printer, na natatakot pa na mag-convert into pigment ink. Kaya no, kita nyo na naman siguro. Dito sa channel natin, talagang kailangan dito legit lang. Wala tayong mga
bullshit eme dito, no? Sa kabilang channel yon, dun yung sa number 1 eme, 'di ba? So ayun, message nyo na lang ako kung gusto nyo mag-avail ng mga one-time payment natin na template. Medyo pricey lang siya, uunahan ko na kayo, pero isipin nyo, one-time payment lang yon. Laging may mga bago, and once na nakapag-avail na kayo doon, free nyo na lang makukuha yung mga update. And mga Canva Pro, meron din tayo niyan, message lang kayo. At dito na nga natin tutapusin. Like, share, and subscribe. Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Kitang puso'y dinaan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang